Amen. Batiin po natin yung mga kapatid natin, yung katabi natin. Sabihan po natin sila, good morning, God bless you. At si Marvin, sabihan nyo, happy birthday! Yehey! Birthday po ni Kuya Marvin, ngayong mismo, ngayong araw na to. Invited daw tayong lahat. Amen! Hallelujah! At kahapon po, si Kuya Elmer naman yung may birthday. Kapatid po siya ni Ate RC. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sige po, tayo po ay... Handa na po ba ang lahat? Amen. O yung mga batang 3 taon pataas, doon po tayo kay Ate Tess. At kung meron pong mga bakanting upuan, pwede pong pahiram natin doon sa mga bata sa labas. Kung meron pa po tayong vacant seat, kasi medyo kinukulang po sila ng upuan sa labas. Amen. Amen. Sige po, kung handa na po ang lahat, manalangin na po tayo. Lord, maraming salamat sa araw na to, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan. O Diyos, maraming salamat sa aming mga buhay na galing sa iyo at patuloy mong pinagkakaloob, Panginoon. Every day is a blessing to us, Panginoon. Every time na kami po nagigising pa, talagang malaking pagpapala yun. At kami nakagagampan, may lakas na nagagamit sa anumang mga trabaho o kailangan namin gawin. Lahat ng ito, O Diyos, pinagpapasalamat namin ng malaki sa iyo. Dahil galing lahat sa iyo po ito, Panginoon. Kaya purihin ka, Panginoong Jesus. Patuloy nagpapasalamat po kami sa buhay ng mga may kaarawan. Lord, si Marvin, sa araw na to, pagpalain mo po siya. Dinggin mo, Panginoon, ang puso ng aking kapatid, O Diyos. Alam mo, anong nilalaman ng kanyang puso. Patuloy, God, yakapin mo si Marvin, Panginoon. Alam ko, ang gusto niya para sa kanyang sambahayan. Hindi maiksi ang iyong kamay upang hindi ipagkaloob anuman ang kahilingan ni Marvin sa oras na to. Sa special na araw na to, sa panibagong taon na ipinagkaloob mo po sa kanya. Salamat po. And as a church, we pray for good health and long life always, Panginoon. Walang sakit karamdaman in Jesus' name. Ganon din kay Kuya Elmer na nag-celebrate ng kanyang kaarawan kahapon. Salamat din po sa kanyang buhay. Nawa, O God, siya man din, Panginoon. Alam niya na yung salita mo. Nawa, O Diyos, siya po ay magpatuloy sa pananambahan sa iyo. Si Kyra na may lagnat, nadalangin po namin na mawala na po ang lagnat na to sa buhay ng bata na to. We pray for your healing touch right now for Kyra in Jesus' name, in Jesus' name. And kay Tetay, Panginoon, naaalis na po, babalik na po siya kung saan siya nagtatrabaho, God, sa Dubai. Lord, we pray for your traveling mercy, safe travel, kung paanong na-enjoy niya yung pag-uwi dito, ligtas po siyang nakauwi dito. Ganon din ang panalangin namin, yung kanyang pagbabalik doon sa abroad ay ligtas din po at patuloy na bibigyan mo siya ng lakas dahil muli na naman siyang haharap sa pagtatrabaho para sa kanyang pamilya, Panginoon. Ingatan mo po si Tetay palagi doon sa malayo, God. Dahil wala naman pong malayo sa iyo. You are God of everywhere. And for each and every one of us here, Lord, ano man ang laman ng puso ng bawat isa, ano man ang kahilingan ng bawat isa, hindi man namin ibuka ang aming mga labi, hindi man namin isa-isahin, kilala mo kami, God, nakikita mo kami ngayon, nababasa mo ang kaisipan po namin, Panginoon. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat-lahat sa amin, Panginoon. At nawa, simula pa kanina, natuwa ka kung paano ka namin sinamba sa pamamagitan ng aming pag-awit. Purihin ka, dakilain ka, sa pangalan mo, Panginoong Yesus, kami lahat ay nagsasabi ng Amen! Amen! Hallelujah! Amen! Purihin po ang Panginoon. Amen. So, sa umaga po na to, may mga bagay na dapat po na minsan binibigyan natin ng pansin o hindi lang minsan dahil medyo ito po ay nagkakaroon ng malaking ratings sa panahon natin ngayon, no? Sino po sa inyo yung may mga takot pa, insecurities, yan, may doubts, lack of self-confidence? Sino po? Meron pa, di ba? So kahit hindi na po kayo magtaas ng kamay, naniniwala po ako na ang bawat isa sa atin ay meron pang mga ganyan. Usually, people have fears.
People have insecurities. People feel intimidated sometimes. Amen. No? Sa Korea po, napakataas ng percentage ng suicide po nila doon sa bansang Korea. Bakit? Kasi sa kultura nila, sa akin pong pagkakaalam, no, sa kultura nila na trabaho sila ng trabaho, pag parang wala silang kita or walang trabaho, parang tingin sa kanilang failure. Pag hindi rin sila maganda, parang hindi rin sila tanggap doon. Kaya mataas ang ratings ng suicidal sa Korea. Dahil parang, hindi ko po alam, pero baka may bullying, no? Napipil nila yung silang mag-isa lang, pagka gano'n na yung pakiramdam, parang ganyan. Sa Japan din, actually. So ngayon pa lang sila nagiging open sa mga ganyan. Ano po yung tinutukoy ko? These are mental illnesses. Amen? Yung sakit na hindi mo nakikita physically. Yung sakit na hindi natin nalalaman, meron na pala ang isang tao. Meron siyang mental disease. Kasi pag sinabi po natin mental disease, alam ko na ang unang pumapasok sa kaisipan ng lahat ay yung babaliw, nasisiraan ng bait. Pag sinabi kasi mental disease, tama po ba? Pero actually hindi. Marami pong sangay ang mental disease sa panahon po natin ngayon. Hindi lang na-specify noong unang panahon. Kasi nga, pag sinabing mental disease, yun na yung unang pumapasok sa kaisipan natin. That's why I'm asking you, sino pa rito yung may fear, yung may insecurity, yung kulang sa self-confidence, no? Hindi makaisa, hindi makagawang mag-isa. Bakit? Sa tingin niya, sa sarili niya, he's not good enough. No? Na sa tuwing gagawa siya, baka siya yung magkamali. Yan, yung mga ganyang bagay po ay yung mga sobrang mahiyain, may problema na po yun. Pag sobrang mahiyain ka, maybe there's something wrong with you. Bakit sobrang mahiyain ka? Me, myself, is an introvert person. Introvert po ako. Kahit naman ngayon. Pero, salamat sa Diyos, dahil paunti-unti, alam mo yon, paunti-unti, binabago po tayo ng Diyos. Dahil doon sa sinasabi ng awit, totoo po yun. Binabago ka ng Diyos, kaya kada kailan, araw-araw. At kung gusto po nating ma-overcome yung mga fears natin, yung mga doubts natin, yung mga insecurities natin, if you lack self-confidence, if you feel intimidated always, yung feeling mo, ay, mas magaling siya kaysa sa akin, siya na lang. Mas matalino siya kaysa sa akin, siya na lang. Hindi ka na, alam mo yon, hindi ka na papasok sa eksena because you already feel intimidated. Naunawaan po ninyo? Pero may pangako po ang Biblia sa atin kung paano natin ma-overcome ang lahat ng ito, lalo pa ang bawat isa, o kung ikaw, kapatid, ay isa ng tunay na anak ng Diyos. So ito pong verse po na to ay i-empower po tayong mga tao, no? I-empower niya po tayo who are suffering from this kind of distress. Ang tawag po doon sa mga binanggit ko ay distress. Now what is distress? Extreme anxiety, sorrow, pain. Kaya yung iba, pag nakakaranas na ng ganito, they feel hopeless, dumadating na sila sa punto, they will just end up themselves. Kukunin na lang nila yung kanilang buhay, which is not good kasi ang nagbigay ng buhay, ang Diyos, ang may karapatan lang na kumuha ng buhay ay ang Diyos. Amen. Kaya nga po, sad to say, malungkot po na balita ito, ang mga nagsusuicide ay malabo na makarating sa piling ng Diyos. Kasi nag-suicide sila. Sila yung tumapos sa kanilang buhay, hindi pa naman tinatapos ng Diyos. Amen. Sabi po sa Deuteronomy 28:13, this is our main verse.
At dito lang po iikot ang ating pag-uusapan. Allow me to read it in NIV version. Deuteronomy chapter 28 verse 13. Sabi po rito, "The Lord will make you the head, not the tail." Narinig niyo na po itong verse na to? You are the head, not the tail. The Lord will make you the head, not the tail. If you pay attention to the commands of the Lord your God that I give you this day and carefully follow them, you will always be at the top, never at the bottom. Ang ganda ano po ng pangako ng Diyos. Sige, basahin natin siya sa Tagalog, pero actually, mas kuha niya po siya doon sa NIV version. Deuteronomy chapter 28 verse 13 sa Tagalog. Sabi po rito, "Gagawin niya kayong pangunahin ng mga bansa, hindi tagasunod. Uunlad kayo at di mabibigo kung," dapat hindi ito pinuputol, ha? "Kung susundin ninyong mabuti ang kautosang ibinibigay ko sa inyo ngayon." Kung babasahin niyo pa po yung verse 14, sabi diyan ni Moises, "Huwag niyong lalabagin ang alinman sa sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong lilihis sa kanan o sa kaliwa. Huwag kayong tatalikod kay Yahweh, ni sasamba o maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan." Ando na naman siya. Pero tapos na po tayo doon, pero ito'y paalala muli ng salita ng Diyos sa atin. Salamat, Panginoon, sa pagkabasa ng iyong salita. Banal na Espiritu, patuloy na hinihingi namin ang karunungan nagmumula sa iyo upang lubusan namin maunawaan ang salita mo na ibinibigay sa araw na to sa bawat isa. In Jesus' name, Amen. So makita natin po dito, ito po'y pangako ng Diyos sa mga taga-Israelita. Baka sabihin nyo, Old Testament naman yan, sinabi yan doon sa mga taga-Israelita. Tama po kayo dyan. Ang pangako po na ito ay para sa mga Israelita, na kung susunod sila sa Diyos, they will be blessed and prosperous. Diba yun yung sinasabi? Kung susunod ang mga Israelita sa Diyos, they will be at the top, the head among all the nations, if they will obey God. Ngayon, yung Diyos ng mga Israelita noon, nag-iba ba sa Diyos natin ngayon? Hindi. Kaya ang pangako po na ito is still alive for all of us right now who's reading this verse. Buhay na buhay pa rin po ang verse na to sa bawat isa sa atin. One of the great purpose of God to us, for you kapatid, and for me, is to be on the top, never at the bottom. Amen. Pag sinabi natin to be the head and not the tail, head is the leader. And the tail, siya yung follower. Tayo, ang head natin, si God. Tayo yung follower, tama. Pero dito, sinasabi sa atin, pinapangako sa atin, dito, na nabubuhay tayo sa mundo, God can make us the head and not the tail. God can make you the leader and not follower only. Naniniwala po ba kayo doon? Na pwede kang gawing leader ng Panginoon at hindi ka lang tagasunod. Sabi mo sa katabi mo, you are the head, not the tail. Unless tanggap mo na lang sa buhay mo na ikaw yung buntot. No, parang gano'n. No? So, if you are the head, if we are the head and not the tail, sa larangan naman ng pagpapala, we are the lender and not the borrower. Isa sa masarap maganap sa buhay ng mga mananampalataya na tayo yung nagpapahiram at hindi tayo yung hiram ng hiram. Someday, isa sa panalangin ko, someday, God, ako na yung ganito. Ako na yung nagpapahiram at hindi ako yung hiram ng hiram. Amen! Mas masarap, sabi sa Acts, chapter 20, verse 35, "It is more blessed to give than to receive." Although wala namang masama kung tumatanggap ka, pero mas masarap
kung ikaw yung nagpapala, kung ikaw yung nagbibigay, kung ikaw yung nagpapahiram. Tama po ba? Kaysa ikaw yung tumatanggap at ikaw yung nagpapahiram. Okay? And how? Paano mangyayari po ito? Ang susi. The key to overcome all our distress. Sinasama ko po yung sarili ko kasi meron pa rin naman talaga. No? Still have my insecurities. No? I still have my fears and doubts. What if 100 na kayo dyan? Hindi ko alam kung paano ko kayo haharapin. Alam niyo yon? Sino nakakaalam yung fear of crowd? Pag marami na yung nasa harapan niya, hindi na yan wala na siyang magagawa, hindi na siya makatayo, hindi na siya makakapagsalita. No? Paano pag marami na kayo dyan? Paano pag 100 na kayo dyan? Pero okay lang yun, magandang problema yun. I know God will deliver me. Amen? No? So, para ma-overcome po natin yung mga distress na ito sa ating mga buhay, ang susi ay sumunod sa utos ng Diyos. Yun po yung sinasabi ng verse natin ngayon na Deuteronomy chapter 28, verse 13. Kahit ulit-ulitin po natin yan, sabi diyan, the Lord will make you the head, not the tail. If you pay attention to the commands of the Lord your God that I give you this day, and carefully follow them. Hindi po pinuputol kahit sa Tagalog. Kung susundin ninyo. Di ba? Kung susundin ninyong mabuti ang kautosang ibinibigay ko sa inyo ngayon. We will overcome. We will be the head if we carefully follow the commands or the commandments of our God. Amen. If you are already a child of God, kung ikaw ay isa ng anak ng Diyos, kapatid, you already know who's at your back and who's at your front and who's on your side. Amen po ba? Kung ikaw ay tunay na anak na ng Diyos, alam mo kung sinong nasa likod mo, sinong nasa harapan mo, at sinong nasa tabi mo. Anong ibig sabihin nun? Hindi ka niya iniiwan. Saan mo kailangan ng Diyos? Kailangan mo siya sa harap, nandun siya. Kailangan mo siya sa likod mo, nandun siya. Kailangan mo siya sa tabi mo, on the side, left and right, nandun ang Diyos. Amen. You still remember yung turo last Wednesday about David and Goliath? No? Natandaan niyo po yun sa ating midweek service. Gaano lang si David nung lumaban kay Goliath? He's just a kid. Parang si Samuel. Tinawag siya ni Lord, bata pa lang. Si David, tinalo niya si Goliath. Doon sa mga hindi pa nakakaalam ng kwento, basahin nyo na lamang sa Samuel. Tinalo niya si Goliath, bata pa lang siya. Bakit kaya? No? And he never got intimidated to Goliath. Meron bang nakita tayong natakot si David kay Goliath? Nung nakita niya na yung higante, remember, this is not a fairy tale. Hindi po ito fairy tale. Totoong naganap po ito dahil yan ay nakasulat sa Biblia. Nung nakita niya yung higante, sabi ng mga Bible scholars, Goliath is about 9 feet tall. Natakot ba siya? Nanginig ba siya? Tumakbo ba siya? Sabi niya, ayoko na. Imagine mo yung bata, tapos yung higante. Pero natakot ba si David? Hindi. He never even trembles. Hindi siya nanginig. Nung iniinsulto ni Goliath yung Diyos niya, galit na galit si David. Hindi mahina ang Diyos ko, sabi ni David. Amen? Ganon ka-confident si David na harapin si Goliath. Why? Because of his faith. Dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Dahil kilala niya yung Diyos niya. At kilala niya
na hindi siya pababayaan ng Diyos. Amen? Anong sabi niya kay Goliath? Sa araw na to, ibibigay ka niya sa akin. Napakatapang. Hindi ba naganap? Lahat ng sinabi ni David kay Goliath, yung ulo mo, ipapakain ko sa ibon. Nangyari? Nangyari. Amen? Napakalakas ng pananampalataya ng bata na to. Why? He knows God very well. And he obeys God very well. Si David po ay isang musician din. He loves to play. Anong instrument niya? Harp. Gusto niyang tumugtog. Sinong tinutugtugan niya? Ang Diyos. Remember, may pagkakataon pa sa buhay ni Saul, kapag tumutugtog si David, lumalabas ang masamang espiritu. Nabasa niyo na po ba yun? Pag tumutugtog si David, lumalabas yung masasamang espiritu kay Saul. Pag tumitigil si David, eto na naman. Kaya ganun kahalaga yung pagsamba sa Diyos sa pamamagitan ng awitin. Pinapagpag natin yung mga masasamang espiritu na meron sa atin. Huwag mo sabihin wala kang bad spirit. Nakakagawa ka nga ng bad eh. Amen? Ganun lang po yung kasimple. Kasi ang nasa isip ng tao ngayon, yung napoposes lang yung may bad spirit. No! Lahat ng tao nakagagawa ng masama ay meron yung bad spirit. Kasi nasusunod niya yung masama. Kaya pagka inaawitan natin ng Diyos, sinasamba natin ng Diyos sa spirito at sa katotohanan, pinapalayas po natin. May nangyayari. Sabi nga nung kinanta natin kanina, eto pala. Kahit na hindi mo nakikita, kahit na hindi mo nararamdaman, God never even stop working in you and in me. Mahilig kasi tayong mga tao, makita, maramdaman, wala namang nangyayari, Lord, wala namang ginagawa ang Diyos. Sino may sabi sa'yo? Kailangan pa ba ng Diyos na ipakita sa'yo yung pruweba para lang malaman mo na siya'y gumagawa? Amen? Hindi na kailangan. Why? He's God eh. Diyos siya eh. Kung meron kailangan magpakita ng proof dito, tayo yon, and not our God. Amen. So si David, hindi siya na-intimidate kahit bata pa lang siya. O yung mga batang edad dyan, don't get intimidated. Lalo na kung tama naman yung ginagawa ninyo. Kung mabuti naman ang ginagawa ninyo, manindigan po tayo doon sa tama at mabuti. At alam natin that God is on our side, God is on our back, God is on our front, in our front. Tama po ba? Na once na sumusunod tayo sa Diyos, alam natin na hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Dahil sa sinasabi natin, kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama po natin ang Diyos. No? Ngayon kung ikaw ay estudyante, may mga estudyante dito. Being the head doesn't mean that you are always getting honors. Hindi nangangahulugan na sinasabi natin dito that you are the head, ay palagi ka na lang may honors sa eskwela. Maganda yon. If you are receiving that, praise God. But it doesn't necessarily mean like that. Huwag niyong ipagkakamali, mga estudyante. Being the head is not always getting the honor. Amen? Alam niyo, mas ino-honor ng God yung character. Kasi sabi, yung karunungan sa mundo na to, kamangmangan yan sa harapan ng Diyos kung ang karakter mo naman ay bulok. Naano po natin to? Bali wala yung pagiging matalino mo, palagi kang with honors, kung ang ugali mo naman, sinusuka ka ng mga tao, ay hindi po yun katanggap-tanggap sa Diyos. You're not being the head. And then you're saying that you're a born again. Paano naging born again kung ang karakter ay hindi kaaya-ayan sa karamihan? Amen? Ibig sabihin,
being the head. You're standing out from the rest. No? Nangingibabaw ka, sabi nga doon sa Tagalog, gagawin niya kayong pangunahin ng mga bansa. Hindi man ng mga bansa, at least doon sa grupo nyo, doon sa klase nyo, in your surroundings, yung mundo mo, gagawin kang pangunahin ng Diyos. You're standing out from the rest because of your character. Dahil nakikita ng Diyos how you treat others. No? Nakikita ng Panginoon yan. Araw-araw, alam po ng Diyos anong ginagawa natin, paano tayo araw-araw, doon sa mga nagtatrabaho, paano tayo sa mga katrabaho natin, sa mga mag-aaral, paano sila sa mga kaklase, paano sila sa kanilang mga guro. Yan. Sa bahay, paano tayo sa bahay. Sa lahat ng iyon na ginagalawan po natin, dapat iisa ang pagkakakilala sa atin. Hindi pwedeng sa church mabait ka, pagdating dito sa bahay, hindi ka na mabait. Pagdating sa eskwela, sa mga kaklase mo, mabait ka na naman. Pagbalik mo ng bahay, hindi ka na uli mabait. That is say no. If you want to become the head, obey the commands of the Lord. Ano ang utos ng Diyos? Kung mahal natin ng Diyos, that's the number 1 commandment. Amen. Number 1. Dalawa na lang yan. Sinamak na lang sa 2. We have to love our God. And if we love our God, we have to love others or our neighbor, sabi sa Bible. Love your neighbor as you love yourself. Amen. Hindi lalo na yung kapamilya mo, dapat na mahal mo sila. No? At pag tayo po'y sumusunod sa Diyos, you know what? When we obey God, when we obey His commands, slowly, God is putting us on the top. Dahan-dahan, pag tayo po'y sumusunod sa Diyos, itinataas po tayo ng Diyos. Hindi mo namamalayan, tumataas ka na. Kasi pangako niya naman yun eh. I will make you the head and not the tail if you will obey my commands. Ngayon kung sumusunod ka, dahan-dahan, iniaangat ka ng Diyos. Amen. He's putting you at the top. Paano mo malalaman na dinadala ka na ng Diyos doon sa taas? You're gaining the respect of others. Again, I say, you're gaining. You're not asking the respect of others, but you're gaining it. Iba po yung hinihingi mo yung respeto doon sa nakukuha mo siya ng kusa. Naintindihan po natin? No? Unti-unti, iniaangat ka ng Diyos. Paano mo malalaman? Dahil, sinasabi ko nga, yung respeto sa'yo, kahit bata ka, matanda ka, or you're in the middle age, magigain mo yung respect ng karamihan. Kusa nila yung binibigay sa'yo. Kusa nila yung ipapakita sa'yo. At doon mo makikita, tinataas ka na ng Diyos. Amen? Yung iba yung may magre-respeto sa'yo, kahit bata ka. Di ba? No? Iba yung may magtitiwala sa'yo, kahit bata ka, or matanda ka, or kahit anong edad na basta nakauunawa na po ng salita ng Diyos, marunong nang sumunod sa mga utos ng Diyos. Pag ginagawa po natin yan, pagtitiwalaan tayo, at re-respetuhin po tayo, hindi man lang lahat, pero mga kapatid ng karamihan. Magugulat ka na lang. Merong pagrespeto sa'yo. Ano yung pagrespeto? Yung hindi ka nila babastusin dahil ikaw ay bata, o hindi ka naman nila babastusin dahil matanda ka na. Parang ganyan. Unawaan po natin ito. Dinadala po ng Diyos ang kanyang anak, paunti-unti, tinataas tayo ng Diyos doon sa level na kanya, siya nang bahala kung anong level.
siya nang bahala. Pero ang tunay at totoo sa pangako niya, tinataas po tayo ng Diyos. Tingnan mo, pag nangyayari sa iyo yan, hindi ka nagbo-volunteer, pero ikaw ang gustong leader ng mga kaklase mo. Tama? O hindi man sa group of school, sa kaklase, sa kung saan man. Gusto nila ikaw yung leader. Why? They can see something in you and they respect you that much. Kaya ikaw yung gusto nilang maging leader. Ikaw yung gusto nilang maging manguna sa kanila. Hindi mo ba masarap sa pakiramdam na sasabihin sa'yo, pwede ba ikaw na yung manguna sa amin? Amen? No? So yun, hindi mo tinataas ka na ng Diyos doon. Pagkilos na po ng Diyos yan, na ikaw ang ginagawa niyang leader. Paunti-unti, hindi mo namamalayan. Ganyan na yung nangyayari sa'yo. Nahuhubog ka na ng Diyos. Kung ikaw ay mag-aaral, nahuhubog ka na ng Diyos na maging isang leader dahil nag-lead ka na sa mga kaklase mo. Ako hindi ko po alam talaga. Never in my dreams na mangyayari sa akin ito. Nasabi ko na yan sa inyo. Iba ang gusto ko, iba ang pangarap ko. Pero, college pa lang ako. Actually, high school pa lang. Hindi ko naman alam. Hindi naman ako pala salita. Sabi ko nga sa inyo, introvert ako. Pero gusto na nila, ako yung nagli-lead. Gusto na nila yun. Sabi ko, yoko, hindi naman ako magaling ano naman yun? Diba, usually yung leader magaling magsalita. Pero hindi lahat. May iba-ibang karakter po ang pagiging leader. Amen. No? Iba naman yung pagiging leader ng nanay sa bahay. Yun. Ayun. Ibig sabihin, meron ng paghubog ang Diyos sa atin. Tinitrain niya na po tayo sa kung saan yung path na gusto niya na pupuntahan po natin pagdating ng panahon na kalooban niya na mangyayari na yung kalooban niya. Parang si David. Kailan siya inanoint ni Samuel na maging hari? Bata pa lang siya. Pero nung inanoint ba siya, hari na siya agad? Hindi. Hinintay yung tamang panahon ng Diyos kung kailan magiging dapat hari si David. Parang ganun. Amen. Pero, sa mga pagkakataon na yun, natitrain ka na. Iniaangat ka na ng Diyos paunti-unti. Yun nga yung hindi mo namamalayan. Nagiging head ka na ng karamihan. You're gaining the respect. Sunod, when we obey God, alam nyo ba na ini-empower niya tayo? Pag sinusunod po natin ang Diyos, ini-empower niya po tayo. And when we are empowered, we are getting there, up high. Amen. Pag na-empower po tayo, we can fight the battles. Our own battles, our own struggles, our own Goliath. Ini-empower po tayo ng Diyos. Pag tayo sumusunod sa Kanya, nakakayanan po natin paglabanan anuman yung mga battle struggles na meron tayo sa mundo na to. Kahit na nahihirapan ka, wala namang battle na madali eh. Kahit nahihirapan ka, hindi nananalo ka, nagtatagumpay ka. Bakit? Dahil sa pagsunod mo sa Diyos, ini-empower ka niya. Amen. Siya ang nagbibigay sa atin ng lakas para magawa natin at magtagumpay tayo sa ating personal battle. Kaya kapatid, anong meron ka dyan sa loob mo? Yung mga insecurities mo, yung mga fears mo, yung mga doubts mo. Ibigay mo na yan sa God. Amen? Just obey the Lord. Sumunod ka sa Diyos at makikita mo yung pagbabago sa buhay mo. God will make you the head and not the tail because He will empower you. I-empower ka ng God. I-empower ka ng God na mag-share ka ng sarili mong testimony. Kung dati hindi ka makapagsalita, pero dahil i-empower ka ng God sa iyong pagsunod sa Kanya, hindi ka na nahihiyan sabihin sa karamihan, ano ginawa ng Diyos sa'yo?
Amen. Ano yung patotoo mo? Yung patotoo ng buhay mo, pinaparinig mo na sa iba. Hindi ka na nahihiyang malaman nila na dati ganito ka pala. Bakit? Hindi naman talaga nakakahiya yun. Dati ganito ka, ngayon hindi na. Dahil binago ka nga ng Diyos. Amen. No? So, ini-empower niya tayo para makapag-share po tayo ng testimony kung kanino man. Kung kanino man tayo inuutusan or kinakausap ng Diyos para magbahagi ng ating testimony. God is empowering us to live with Him. Nang makapamuhay tayo araw-araw kasama ang Diyos. Amen. Alam niyo yung mahirap sa atin, yung pamumuhay araw-araw na tanungin mo yung sarili mo, sinasama ko ba si God sa aming pamumuhay araw-araw? O baka lumalakad ka mag-isa? O baka nabubuhay ka lang mag-isa? Hindi mo pala sinasama ang Diyos. No? So when we obey God, He is empowering us na makapamuhay tayo araw-araw ayon sa Kanyang kalooban, ayon sa Kanyang kagustuhan, ayon sa ating mga pananampalataya. Amen. The just shall live by faith. Na tayong mga mananampalataya, kaya nga tinawag na mananampalataya, kaya nga tayo tinawag na mananampalataya, dahil nabubuhay tayo sa ating mga pananampalataya. O may pagkakamali, nasa James, faith without work is dead. Kaya kailangan may kasamang pagkilos ang ating pananampalataya. Amen. No? Sabi ng awit, faith, I can move the mountains. Nasa Mateo po yun. No? Kung talagang tayo po'y sumusunod sa Diyos, alam nyo, hindi lang nagle-level up yung position mo sa mundo na to eh. Nagle-level up din po yung ating mga pananampalataya. Nadadagdagan yung ating mga pananampalataya. Lumalago ang ating mga pananampalataya araw-araw. Araw-araw, lalo na kung talagang tayo po ay nagbabasa ng Kanyang salita, nakikilala natin ng Diyos deeper and deeper and deeper and deeper, nadadagdagan ang ating mga pananampalataya sa Kanya. No? When we obey God, He is empowering us to overcome our fears, to overcome our insecurities, to overcome our distress. Kapatid, ini-empower ka ng Diyos pag sumusunod ka sa Diyos para ma-overcome mo kung ano yung distress mo ngayon. Ano yung nagpapahirap sa'yo ngayon? No, na distress. Bakit hindi ka forward, makahakbang-hakbang ng pasulong? Tama ba ako? Pasulong. Bakit kailangan stagnant ka? Kung pwede naman na move forward ka. Bakit? Sa tulong ng Diyos. Dahil sa Diyos, magagawa po natin yan. Bakit? Ini-empower niya nga yung mga sumusunod sa Kanya. Amen. Natatandaan ko po si Ben. Yung iba sa inyo, hindi nakilala si Ben. Yung kapatid po siya ni Cora. Nandito pa sila, JCSGO time. Minsan nilapitan niya ako. Sabi niya, Ate Jen, tulungan mo nga ako. Kasi ako yung pinag-o-opening prayer sa, hindi ko alam na po yung event, pero parang anniversary yata ng company nila. Tapos ang gusto pa ng boss ko, English. Sabi niya, sabi ko, ayun, nakakatakot na eh. Di ba? Huwag niyo sabihin, pray ka lang naman eh. Gusto, English, kung Tagalog, wala problema. Gusto nung niya, foreigner kasi yung kanyang amo, ang gusto sa English, diyan po sa EPSA. Sino nakakaalam ng company ni Ben dati? Basta, diyan siya sa EPSA. So in short, meron naman akong tinuro sa kanya. Pero naniniwala ako, kasi pagbalik niya, may dalang lechon manok. Sabi niya, Ate Jen,
Natuwa yung boss ko. Binigyan ako lechon manok, kain tayo. Tuwang-tuwa siya kasi nagawa niya. Kahit na maturuan ka, kung hindi ka rin naman in-empower ng God, nakukuha niyo po. Kasi nanervisin ka eh. Eh, ilan ba ang tao sa isang kumpanya ng EPSA? Daan-daan yan. No. Tuwang-tuwa siya. Dahil na-fulfill niya. At talagang nagpapasalamat siya sa Diyos. Yun yung sinasabi natin. Bakit siya yung inassign ng boss niya? Hindi naman siya nag-volunteer. Na siya yung magpe-pray. Ayaw niya nga kung tutuusin dahil nga English. Nangyayari po sa inyo yan? Kayo yung ina-assign? Kahit sa prayer lang? Ikaw, saka mga company ninyo, ikaw nga mag-pray. Sino nakaranas na ng ganyan? Pinagpe-pray siya, di ba? Bakit? Bakit kayo? Sa dinami-dami ng trabahador, empleyado, ng kasamahan ninyo, bakit ikaw? Bakit kayo? Hindi nyo namamalayan? Inaangat tayo ng Diyos. Inaangat kayo ng Diyos. At yun yung sinasabi ko, that when we obey God, not all, but more, will respect you. Kasi nire-respeto nila kung ano yung pananampalataya mo. Kinikilala nila. Kung hindi ba, bakit ikaw ang i-assign? Ang dami naman pwede. Amen. Pwede naman din yung ibang religion. Pwede naman. Bakit hindi sila yung ina-assign? Bakit kayo yung pinipili? Nakita niyo po yung sinasabi natin dito? Kahit sa mga simpleng gatherings lang, sasabihin, Marvin, ikaw na mag-pray. O diba? Magugulat ka na lang. Ikaw yung sasabihan nila. Mag-pray ka, Marvin. Bakit ikaw? Eh, dami naman tao doon. Dami nyo namang magkakamag-anak. Kunwari, family gathering. Kasi this is something in you. At yun yung sinasabi natin, unti-unti. Pag nalalaman nila, nakikita ng tao, na sumusunod tayo sa Diyos, they will respect us. Yun yung hindi mo hihingin yung, oy, respeto mo ko ha, igalang mo kung matanda ako sa'yo. Hindi ganon siya. Hindi siya ganon. Hindi siya ganon. Nagigain mo yung respect. Binibigay nga yun ng kusa. Amen. No? O kung ano man po yung iba, kung hindi pa naman nararanasan ng iba, kung sakaling dumating sa punto na mangyari sa inyo itong ganito, sabihan kayo, Henry, ikaw nga mag-pray. Anong gagawin mo, Henry? Tatakbo ka ba? Siyempre, magpe-pray si Henry. Di ba? No? Kahit na nakaka-nervyos, sa totoo naman, nervyosin ka talaga. Pero once, nagsimula kang ibuka yung bibig mo, then the power of God, the power of the Holy Spirit will flow from you, and He will be the one teaching you what will you say. Sabi, di ba, sa Hebreo, hindi mo alam ano yung pagpe-pray mo, but the Holy Spirit will teach you. Amen. Kaya kapatid, okay naman yung minsan mahihain ka, kasi hindi naman din maganda yung sobrang kapal ng mukha mo, nasa lugar, alam ko naiintindihan niyo po ako, nasa lugar, pero kung yung pagkamahiyain mo ay hindi ka na gumagawa, hindi ka na nagtatrabaho, ay iba yun. Iba ho yun. Yun nga, yung meron ng something sa'yo. Kasi ayaw mo nang ipakita yung ano mo, kung ano man yung talent mo, yung skills mo, yung ability mo. Eh, binigay ng Diyos sa'yo yan. Bawat isang tao, binigyan ng Diyos ng abilidad. Bawat isa sa atin, binigyan din ng Diyos ng talento. At ng mga kumilala sa Panginoon, meron pa siyang binigay na gift. Tama? So, dami mo nang hawak. Ano pa yung magiging dahilan? Para ma-feel pa natin na yung parang hindi ikaw kabilang. You are unnecessary to the group. Minsan nararamdaman niya ng mga tao kahit mananampalataya na. No? Yung gagaling nilang mag-English.
Huwag kang ma-intimidate. Basta marunong kang mag-yes or no. Naaano nyo po? Basta kaya mong i-express kahit na konti. Mga kapatid, ang mga Pilipino po ang pinupuri ng mga taga-ibang bansa. You know why? They can communicate. Kasi ang mga Pilipino, nakakapag-English yan. Kahit ba sabihin mong hindi nagtapos ng pag-aaral yan. They can talk, they can communicate to foreigners. Kaya nila. Kaya ng mga Pilipino. Kaya natuwan-tuwan sila sa atin. No? Lalo pa kung ikaw ay anak ng Diyos. Ano yung nagiging hadlang para yung insecurities mo, para yung doubts mo, para yung fears mo nandun pa rin? Kasi alam mo, pag hindi mo pinaglabanan yan, kapatid, pahihirapan ka niyan. Tatanda ka ng ganyan ka, mahihirapan ka. If you're not going to overcome your distress, ikaw ang pahihirapan ng distress na yan. Kapag hindi ka nag-move forward at patuloy na merong pagsuway sa Diyos, ikaw ang pasusunurin ng distressful mo. Naintindihan po natin to? Mababaliktad ang sitwasyon. Hindi siya aalis sa'yo kung hindi ikaw ang susunod sa Kanya. Huwag mong gawin, nakakahiya. Huwag mong gawin, nakakatakot. Huwag mong gawin, baka magkamali ka. Alam, yan yung mga ganyan, no? Na, kahit na hindi naman talaga yung gano'n yung bulong, pero yun yung nandun sa puso mo. No? Huwag kang magtatanong, nakakahiya. Magkakainin ka ba nung pagtatanungan mo? Pag nagtanong ka ba, kakainin ka nung pagtatanungan mo? Lalo na kung mahalagang bagay yung itatanong, minsan doon po ako naiinis. Yung kailangan magtanong, nahihiyang magtanong. Yung hindi naman dapat itanong, tanong ng tanong. Amen. Dapat, alam natin kung ano yung mahalaga. Importante. Lalo na sa mga may pamilya. Di ba? Sa mga may pamilya na. Nag-asawa ka nga eh. Nag-anak ka nga eh. Hindi panindigan mo. Amen. No? Panindigan mo yung takot. Panindigan mo yung doubts. Panindigan mo yung insecurities mo. I-overcome mo yan. Sumunod ka sa Diyos. Ano sabi? Ng Philippians chapter 4 verse 13. Ito, memorize ng lahat to. Philippians 4:13. Nakakanta lang din po natin kanina. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Amen. O sige, basahin pa rin natin kahit na-recite ko na. Filipos 4:13. Sabi nito, Philippians chapter 4 verse 13. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Amen? Kita po natin to. Kailangan mo ng tulong, kapatid. Kailangan natin lahat ng tulong. Sino tutulong sa atin? Si Kristo. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Huwag lang tayong kanta ng kanta. Sabi kanina, di ba? Faith, I can move the mountains. I can do all things through Christ. Ginagawa yan. Maganda kinakanta, pero mas maganda ginagawa. Mas maganda sinusunod. Amen. Kung kaya natin gawin ang lahat ng bagay dahil sa lakas na kaloob sa atin ni Kristo, ano yung magiging hadlang? Para patuloy kang matakot, para patuloy kang maduwag, para patuloy kang mag-alinlangan sa sarili mo. Ano ba kaya ang dahilan?
para patuloy kang maging, you lack self-confidence, para magpatuloy ka sa ganyang buhay mo, na hindi mo inilalabas, hindi mo ino-overcome kung ano man yung distress mo. Kahit na marinig mo itong salita na to, kung hindi mo rin siya susundin, huwag mo sasabihin hindi effective ang salita ng Diyos. The Word of God will take effect when you obey. Amen! Makikita po natin pag tayo po ay susunod. Pag gagawin natin ang mga salita na napapag-aralan po natin. Sabi sa James, huwag ka lang maging tagapakinig. Maging tagapagawa ka rin. Maging tagagawa ka rin. Noong napapakinggan mo salita ng Diyos. Sino bang nananakot sa'yo dyan? Meron bang nananakot sa'yo? Harapin mo yung takot mo, kapatid. Harapin mo siya. Or else, tatanda ka na lang na ganyan ka. Tapos, marami kang panghihinayang sa buhay mo. Sayang, kung ginawa ko sana to. Kung sumunod sana ako sa Diyos, di sana. O may magkakaroon ka pa ng mga ganong moment. Kung magta-try ka, di ba? Sumunod ka muna and then you will see. Sabi ng Biblia. Obey first. Sumunod ka para malaman mo, maintindihan mo ano yung pinag-uusapan natin. Ano itong tinuturo ng Diyos sa atin. Ang sabi sa Acts, kung hindi po ako nagkakamali, hindi po tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot. Amen! God did not give us the spirit of fear, but of courage. Lakas ng loob ang kaloob ng Diyos sa atin. Pag sinabi, sa Sunday, ikaw mag-opening prayer, ha? Yes, Lord! Doon sa mga workers na, sa iba, ay magka-class discipleship po muna tayo. At pag natapos ninyo yan, and then, you can be a worker also of this church. Amen. Pagka sinabing, ikaw magtuturo sa mga ganito, ha? Yes, Lord! Ay, hindi, wala akong alam eh. Hindi ganun po yung tinuturo ng God sa atin. Kahit po sa labas, in the outside world, sa eskwelahan, sa mga company na pinagtatrabahuan ninyo, kung saan man po kayo nagtatrabaho, do what you need to do as a child of God. Yes, Lord, nang yes, Lord. Amen. No? At mamamalayan mo na lang, nandoon ka na sa taas, dinala ka na pala ng Lord. You are already the head and not the tail. Ikaw na pala yung leader. Hindi mo namamalayan. Ikaw na yung namumuno. No? Dahil tinitrain ka na ng God. At pangako ng Diyos ito sa lahat ng mga susunod sa kanyang salita. Pangako po ito ng Diyos. So kung bawat may pagkakataon na ipinagkakaloob sa atin, grab those opportunities. Palagi po nating i-grab yung mga pagkakataon na yon. Lalo na po kung sa kalingkuran ng Diyos natin siya gagamitin, grab that opportunity. Amen. Sa simula talagang may takot. Alam niyo ba hanggang ngayon ako po ay ninenervyos? Bago ako tumayo dito, ako po ay may nervyos pa din. Bilang tao, may nervyos pa rin ako. Pero, naniniwala ako, pagpunta ko dito sa harap, it's not by might, not by my power, not by my own wisdom. Hindi lahat nangyayari to dahil sa akin. Kung hindi, dahil yon sa lakas na kaloob ng Diyos sa akin.
Amen. This is all about God. It is all about our Lord Jesus Christ. Para kanino yung mga ginagawa mo? It's all about God. Para kanino ka tumutugtog? It's for Him. Hindi ako mahihiyang tumugtog kasi para sa Diyos. Gagamitin ko yung talento ko. Para kanino ka kumakanta? Para sa Diyos. Gagamitin ko ang maganda kong tinig para ialay sa Diyos. Amen? Para kanino itong magandang smile ko? Para sa Diyos at doon ako pupwesto, babatiin ko ng may ngiti ang bawat papasok sa loob ng iglesia. Kahit na meron kang sariling problema, nakakuha mo pa rin mag-smile. Bakit? Para sa Diyos. Sino bang taong walang problema? Lahat po ng tao may problema. Amen. Lahat po tayo may mga kinakaharap po tayong problema. Iba-iba po tayo ng problema. Sino bang walang problema? Huwag mong iisipin, kawawa ka. Huwag mong iisipin na mahina ka. Huwag mong iisipin, lalong-lalo na natalunan ka. Dahil hindi yan totoo. Once na sumusunod ka sa Diyos, you are an overcomer. Once na sumusunod ka sa Diyos, you are empowered by God. Once na sumusunod ka sa Diyos, hindi naman ikaw yung gumagawa. Sino? Ang banal na Espiritu. Ang siyang gumagawa para sa'yo. All you have to do is to obey and say yes to the Lord. Amen. No? Kaya kung kapag dating ng panahon, takang-taka ka, katulad ko, bakit ba naging ganito yung path na tinatakbo ng buhay ko? Hindi naman po ako nagsisisi. As a matter of fact, I'm very happy. Masaya ako. Kasi alam ko na kung nasunod yung gusto ko, alam ng God, yung laman ng puso ko, maraming revenge. Bata pa lang ako, gusto ko na magkaroon ng sasakyan. Alam niyo kung bakit? Yung nagtalsik ng putik sa akin, tatalsikan ko rin ng putik. Nandiyan yan, mga ano ko yan noon. Sabi ko, sa malaking kumpanya ako magtatrabaho. Yung mga nanliliit sa pamilya ko, makikita nyo. Yung mga ganon. Yun yung ano ko noon. Kaya gustong-gusto kong, alam mo yun, maging mataas talaga ako. Pero hindi yun inalaw ng God. Kasi iba yung motibo ko. Noong mga panahon na yun. No? Minsan kasi di ba sa kamag-anak, kung sino yung may pera, yun yung kamag-anak nila. Pag wala ka ng pera, parang di ka nila kamag-anak. Oo. No? Naranasan ko yun, lolo ko mismo. Hingi ako ng baon, dito na yung piso lang yata yun. Kasi matagal na. Binato niya sa harap ko, pero yung pinsan ko, nung binigyan niya, oh, ito ba? Alam mo yun, yung harap-harapan, nagaganon ka. Di ko alam bakit ayaw niya sa akin. No? Kasi yung pinsan ko na yun, yung po yung kapisan niya sa bahay, masasabi namin talaga, favorite niya yun. Sa mga lolo't lola, iwasan niyo po yung may favoritism, ha? Kasi hindi niyo alam, may effect yun sa ibang apo. Di man yan magsasalita. Kung nakikita nila na mas nilalamangan mo yung lamang ka dito kaysa dito, alam nila yan. Ramdam ng bata po yan. Lalo na kung pinapakita mo pa katulad nun sa akin. Sa amin magkakapatid actually. No? Pero, salamat sa Diyos. Hindi naman ako nagtanim ng sama ng loob, pero yun nga yung nasa isip ko noon. Paglaki ko, talagang yayaman ako. Para kayong mga lumiliit sa amin.
Nanliliit sa amin, makikita nyo. Wala sila nakita. Amen! Wala sila nakita ngayon kasi hindi naganap. Pero salamat sa Diyos. At iba ang naging takbo ng buhay ko. No? Kaya nga sabi ko sa inyo, I never even dream na magtuturo ng ganito sa harapan ng mga tao. Hindi pumasok sa isip ko, hindi ko to pinangarap. Walang-wala po ito sa picture na gusto ko na mangyari sa buhay ko. Pero God lead me here. Akalain mo bang magkaroon ng lahar sa Pampanga? Dinala kami ng Cavite. Di ba? Yung mga ganon, no? Hindi natin alam talaga kung anong plano ng Diyos sa atin. Ang mahalaga ngayon, kapatid, sumunod ka lang ng sumunod sa Diyos. Ang sigurado, kung sa ngayon hindi mo pa nauunawaan kung anong plano ng Diyos sa'yo, ang sigurado, maganda ang plano ng Diyos sa'yo. Kaya kung ano man yung mga insecurities mo, yung mga nahihiya-hiya ka pa dyan, your fears, your doubts, you lack self-confidence, umpisahan mo nang i-overcome yung mga yan. Amen! Talunin mo na yan. Sa tulong ng Diyos, magtatagumpay ka, kapatid. Sa tulong ng Diyos, dahil hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Ulitin ko, sabi ng verse natin, the Lord will make you the head, not the tail. If you pay attention to the commands of the Lord your God, that I give you this day, and carefully follow them, you will always be at the top, never at the bottom. Palagi ka na lang nandun sa taas. At kahit kailan, hindi ka mapupunta sa ilalim. Kahit anong kahulugan ng ilalim, literal man o hindi maganda. Tama. At naniniwala ako, kahit kayo, ngayon, gusto nyo, you are always at the top. Sino bang nagsisikap magtrabaho tapos gusto lang pala doon? Gusto mo pala sa bottom, doon lang sa ilalim. Wala magtrabaho. Diba? Nakuha niyo po yung punto. O, ayaw mo pala sa top, kabaligtaran lang din ang gagawin mo. Huwag ka sumunod sa Diyos. Siyempre, hindi mangyayari sa'yo yung salita na to kung hindi mo susundin ang Diyos. Hindi ito mangyayari sa atin kung hindi po tayo susunod sa Diyos. Kapatid, dapat ang mga demonyo ang takot sa atin at hindi tayo ang takot sa Kanya. Amen. So, dapat siya yung matakot. Yung fears mo, yung insecurities mo, yung doubts mo sa sarili mo. Huwag mo nang pagdudahan ng sarili mo. Anak ka ng Diyos. Sabihin sa katabi mo, anak ka ng Diyos. Be brave. Be strong. Be courageous. Sabi ni Yahweh kay Joshua, yun yung mga pangako niya. Hindi kita iiwan. Sabi niya, be brave, be strong, be courageous. I will never leave you. Hindi kita pababayaan, Joshua. Bakit? Hindi madaling mag-leader eh. Nung namatay na si Moses, si Joshua na yung naging leader. Tama? Pero sabi ng Diyos sa kanya yun. Kaya kung ano man yung kinatatakutan mo ngayon o kinahihiya mo na hindi ka naman dapat nahihiya, para saan? Para saan? No? Kailangan po nating harapin yung ating mga takot. Paghakbang mo dyan, kasama mo na humahakbang ang Diyos. Baka hindi mo alam, karga-karga ka pa niya. The message of the footprints in the sand. No, baka hindi mo alam, karga-karga ka niya. Yung awit na yun, nagre-reklamo siya. Akala niya wala na yung Diyos sa kanya. Hindi niya, kasi wala siyang maramdaman. Wala siyang makitang pruweba. Ayun pala, karga-karga na siya ng Diyos. Kaya magaan lahat sa kanya. Dahil karga na siya ng Diyos. Huwag din tayong maghahanap ng pruweba sa Diyos. Dahil yung pruweba mismo, ipapakita yan sa atin ng Diyos. Sumunod lang po tayo sa Kanya. Amen. Tayo po'y manalangin. Dalangin ko po,
Yung lahat ng meron pang mga fears and insecurities and doubts, lack of self-confidence. Kung sa mga bagay na yan, sa panahon natin ngayon, alisin na po natin, i-overcome na po natin yung mga kaaway po natin yan, those distress. Kaaway po natin yan. Pagtagumpayin natin ang ating sarili sa tulong ng Diyos sa mga bagay na yan. Amen. Hallelujah. Lord, salamat po sa mga salita na ipinagkaloob mo po sa amin ngayon. Talaga namang minsan nakakaranas po kami na may takot kami, nahihiya kami sobra. Kulang kami, Panginoon, ng self-confidence, or worse, meron ng anxiety kung sino man. Hallelujah. Lord, sa oras na to, dalangin ko, lumaya ang bawat isa. Palayain mo ang aming mga kaisipan. In all these distresses, Lord God, palayain mo po ang bawat isa. Palayain mo ang iyong mga anak. At magpatuloy kaming lahat na sumunod sa iyo. Dahil pangako mo yan, God, you will make us the head and not the tail, Lord. Kung sa ngayon, hindi namin nakikita yan, darating yung panahon, ipapakita mo sa amin kung kami susunod sa iyo na mangyayari ang mga bagay na pinaplano mo sa amin, Panginoon. Kaya God, masunod ka sa buhay po namin ngayon. Yung mga may takot pa, naway lumaya na po sila. At huwag nilang maramdaman na sila'y mahina, na sila'y walang kwenta. Bakit? Dahil sila ay anak mo. Dahil kami ay anak mo, Panginoon. Anak na minamahal mo. Anak na binabali mo ng gusto. Kaya salamat, Panginoong Jesus. And today, as we partake our communion elements, Lord, we are continuously evaluating ourselves. Hindi pa po kami lubos at ganap, Panginoon, sa iyong banal na harapan. Ngayon, kami nagpapasaliksik sa iyo. Saliksikin mo ang puso namin, saliksikin mo ang isip namin. Ano mang merong karumihan pa sa aming mga buhay, O Diyos. Ano mang meron pang fears, distress, Lord, na meron pa sa aming mga buhay. Minsan pa, sinusuko namin ito sa iyo, God. Because you promise that we are the head and not the tail. That we are overcomers and we are not the losers, Lord God. Mananagumpay po kami at palagi mo kaming isasama sa parada ng tagumpay. Kaya nagpapasalamat po kami sa iyo, Panginoong Jesus. Tunay na, O Diyos, sa aming pag-alala sa iyo, doon sa krus ng Kalbaryo, huwag nawang masayang, Panginoon, ang lahat ng iyong ginawa para sa akin, para sa amin, at para sa lahat ng tao. Inaalala namin ang lahat ng iyong sakripisyo, at higit sa lahat, dinaramdam namin yung pag-ibig mo, O God. Pag-ibig na hindi nagmamaliw, na patuloy mong pinapakita, pinaparamdam, at pinaparanas sa iyong mga anak, sa bawat isa, O Diyos. Kaya salamat po. Bless this communion elements, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Manatili po tayo sa diwa ng pananalangin habang hinihintay po natin ang ating po mga communion element. Hallelujah. It's all about you. This is for you, Lord. It's all about you, Jesus. Our
natin ang tinapay. This is all about you, Jesus. Although nakaprogram to every first Sunday of the month, but we do not do this just to go along with the program. But we do this because this is the right thing to do. At ito yung sinabi mo na gawin namin at sundin namin, na alalahanin ka namin, O Diyos, doon sa krus ng Kalbaryo, every time na ginagawa namin to, Panginoon. Yeah, God, whatever we do here, especially this, Lord God, that illustrate, Lord God, your body. We do this for you because we love you, Lord God. Kainin po natin. Ganon din, Panginoon, ang katas ng ubas na to that illustrates your blood, Lord. Palagi sinasabi namin, malinis yung dugo mo kumpara sa dugo namin. Pero naging karumihan at kasalanan ka para sa amin, God. Salamat sa dugo mo na nabubo doon sa krus ng Kalbaryo. Para kanino uli? Para sa amin. Para sa mga tao. Para sa bawat isa. O Diyos, salamat, Panginoon, sa napakalalim na pag-ibig mo sa amin. Kung bakit mo yung nagawa, ayaw mo kami mapahamak. Because you have this amazing love to all the people. Nawa, O Diyos, yung pagmamahal na yun, maibalik ng tao sa'yo. Yung pagmamahal na yun, O God, maibalik din namin sa'yo kahit konti. Kahit konti, Panginoon. Again, Lord, as we partake this, Lord God, this is all about you. And amen for all the healing that we have received. Inumin po natin. Amen. Hallelujah.